Pero hindi akalain ni Katrina na babalik agad si Kaiden sa bahay nila kinagabihan. "You're here, as I promised." Nakangiti nitong tugon. "You'll be staying here for tonight?" She asked directly upon seeing him with his luggage. Mukhang may mali yata sa mga nangyayari. "Mm-hmm. I'll be staying here in your room." "In my room?" she repeated. "Yes, babantayan ko kayo ni baby not just for tonight but for as long as you're still carrying him or her in your womb." Pero, Katrina, first trimester pregnancy is crucial, kaya dapat kasama mo ako para di ka masyadong mahirapan. Tina is so busy with her job so you cannot rely on her every time you need someone to comfort you during your tough times. "I really can't believe this is all happening. But you have to. This is reality," he answered mischievously. "We may have the weirdest arrangement in the world, but please trust me on this. I just want you and the baby to go ikoy. Hindi rin naman ako mapapalagay sa kakaisip sa inyo kung nasa malayo ako." Isang buntong hinga na lang ang naging sagot ni Katrina sa sinabi ni Kaiden. Labag man sa kalooban niya ay nakiayon na lang siya sa nais nito. Marahil ay gusto lang nito ay exercise ang karapatan bilang ama ng dinadala niya. Hindi rin naman niya dapat ipagkaita iyon sa binata at alam niya ang ipagpipilitan lang nito ang gusto sakaling kontrahin niya. Kaya kahit nahilang siyang kasama ito sa kwarto niya ay napapayag na rin siya. Pero gusto niyang pagsisiyan ng pakikiayon sa gusto nito dahil naging malaking hadlang sa mahimbing sana niyang pagkakatulog ang presence nito sa silid niya. Bagaman sa sofabed na kahiga ang binata ay ramdam na ramdam niya ito at kahit patalikod siyang nahiga upang di makita ito ay nagdudumilat pa rin ang katotohanan na sa isang silid lamang sila. Hindi rin magdikit man ang katawan nila ay nararamdaman niya ang init niyon. Nakasanayan din niya ng sunod na mga araw ang presence ng binata at nakatulong nga sa kanya ng naraw nito. Hindi na niya masyadong inihindang pagkahilo at pagsusuka. Alagang-alaga siya nito at kinasisiyan ng concern na ipinapakita nito. Iyon nga lang, madalas siyang ipinapaalala sa sarili na ginagawa lang yun ni Kaiden para sa bata at sa pagkapanganak niya ay hindi na niya mararanasan ang ganong pag-aalaga mula rito. "Kaiden," pasigaw niyang tawag sa binata mula sa banyo. Madaling araw iyon. Pupungas-pungas na bumangon ito at dinaluhan siya. Sa banyo. "God, there's some blood stain in my underwear," she said, horrified. "What? Come, I'll bring you to the hospital." Sa hospital. "How are they, nurse?" Kaiden asked as one of the nurses in the emergency room approached him. "Miss Morris will be undergoing transvaginal ultrasound, sir. You can accompany her there. Come, I'll show you around." Sandali itong naghintay sa labas ng ultrasound room bago dumating ang dalagang nakahiga sa stretcher. Kinakabahan itong di mawari habang pinagmamasdan ang nababahala ring mukha niya. Nilapitan siya nito at hinawakan ng kamay para bigyan siya ng lakas ng loob. Nasa loob na sila ng ultrasound room at may pinagmamasdan. "Yan na ba yung baby, doc?" Ani Katrina pagkakita sa monitor ng aparato. "That's right, yung parang maliit na butiki. Yan ang baby niyo. And this one is your baby's heart," anang doktora habang tinuturo sa monitor ang maliit na organ na pumipintig. Naramdaman niyang mahigpit na paghawak ni Kaiden sa kaliwang kanan niya. Pinisil pa nito iyon ang iparinig ng sonographer ang heartbeat ng bata sa pamamagitan ng Doppler na naturang aparato. Naiyak siya sa magkahalong damdamin. Tuwa dahil magiging ina na siya at agam-agam sa kahihinat na ng lahat ng mga ito. "The baby is fine, but there's a small tear on your placenta called the subchorionic hemorrhage. Your OB-GYN will further discuss everything. I'll just make a report in a while. For now, you may proceed back to the ER," anang sonographer. Advice to rest for 1 week ang naging pahayag ng doktor na tumingin kay Katrina. Binigyan lang sila ng reseta ng vitamins pagkatapos. "Katrina, you have to tell your boss about this para may adjust ang working schedule mo." Ani Kaiden nang palabas na sila ng ospital. His voice was demanding. "You're not putting the baby's life at risk in exchange for your soaring career." Tahimik lang siyang napatungo. She had to face everybody to tell them her true condition. "Hey, don't feel too bad about this. Dalawa tayo rito." Isang pilit ng ngiti ang naging tugon niya. Sa ngayon siguro, dalawa silang haharap sa mundo pero paano na pagkatapos ng mga anak? She was a nuisance and public property also for that matter. Kaya siguradong pagpepestahan siya ng mga tao. Kakayanin kaya niyang harapin ang lahat. "Come on, let's go home. You need to take a rest." Walang imik ang tinungo ng dalawa ang parking lot. Binuksan ni Kaiden ang player ng sasakyan. "Are we going somewhere, Kaiden?" Katrina asked when she noticed the path they were heading. Hindi yun
pauwi sa condo unit nila. Isang nagtatanong na tingin ang ginawad niya sa binata. I decided to bring you home in my own house. Walang mag-aalaga sa'yo sa condo nyo. At kahit doon ako tumira, hindi naman ako whole day available to take care of you. Isa pa, hindi ka maaalagaan ng mabuti ni Aling Bebang kasi marami siyang ginagawa. Tina isn't always at home also, kaya wala tayong pwedeng asahan to take care of you. But, no more buts please. I don't want to sound authoritarian, but this time ako na ang masusunod, Katrina. Hindi kakayanin ng konsensya ko pag may masamang nangyari sa inyo ng baby natin. I may have the weirdest proposal in the world, but I am definitely decided on this. Hindi maapektuhan nino man ang desisyon kong ito. Pahayag nito na may finality sa tinig. Muli ay isang buntong hininga ang naging tugon niya. Pagpasensyahan mo na kung ito ang lang munang sa ngayon ang mai-offer ko, Katrina. Intindihin mo sana ako, please. Sumango ni Kaiden habang hawak ulit ang kamay niya. He looked intently into her eyes and she saw sincerity there. Kahit papano ay naibsa man ng agam-agam na bumangon sa dibdib niya. Ano pa nga bang magagawa ko? I'll be hypocrite if I will say no to your offer. I admit I really need someone to cling to, especially that I'm experiencing discomfort of pregnancy. Iba pa rin syempre yung kasama mo ang tatay ng magiging anak mo. Though ours is an unusual arrangement. And take ka sa pagtanggap mo sa amin ng magiging anak mo. I am happy to know you are more than willing to take part of this pregnancy. Tumangutang-ulang ang binata na nakatuon na ulit ang buong pansin sa pagmamaneho. Buong akala ni Katrina ay dadalhin siya ni Kaiden sa Laguna gaya ng ipinahiwatig nito. But she was surprised to see that they instead were headed to a familiar way, ang papuntang ancestral home ng mga Lazaros. She had been there a few times during their high school years. Madalas siyang masabit o mas tamang sabihin na sinasadya talaga niyang sumabit sa lakwatsa ng mga klase at mga kaibigan nila ni Kaiden doon kapag may okasyon. Sinikap kasi niyang kaibiganin ng mga kaibigan nito para lang mapalapit din sa binata. Why her Kaiden? She asked in surprise. Napangiti ito pagkakita sa reaksyon niya. Nahihimpil na nito ang sasakyan sa tapat ng main door ng bahay na iyan. Because this is accessible to everything. Hindi practical for both of us na magbiyahe ng malayo just to get to your OB-GYN or to our parietal class that will be attending soon. Another thing, hindi rin naman ako mapapalagay kung nasa Laguna ka kasi nga malayo at hindi rin tayo pwede sa bachelor's pad ko because it's too small for us at mag-isa ka rin doon. Anito. Nakakunot na pa rin siya. I told you to trust me. Natatamang sabi ni Kaiden. Marami ang mag-aalaga sa'yo rito bukod sa akin kaya mapapanatag tayong dalawa na magiging maayos ang pagbubuntis mo. Isa pa dito ang nanay ko and she might be your best educator pagdating sa pagiging ina. Okay, tugon niya na napahinuhod na rin so let's get inside. Ipapakilala kita sa lahat do I know kilala ka na nila. Nagtipo ng mga kasambahay ng mga Lazaro sa salas. Listen everyone, I would like you to meet Katrina and Morris. Dito na sila titira from now on. Kaya ibigay niyo sa kanyang paggalang at matapat na paglilingkod na ipinakikita niya sa amin. She'll be a mother to my child soon, so I expect everyone to give their best service to her. Anunsyo ng binata. Parang iisang reaksyon ang nakita ni Katrina sa mukha ng mga naroon. Nakita pa nga niyang nagbulungan ng mga katulong. Marahil nagtaka ang mga ito kung bakit siya at hindi si Gemma ang dinala ni Kaiden doon. Yun lang ang sasabihin ko. You can go back to your work now. He dismissed them. Halika na sa itas para makapagpahinga. Baliw nito sa kanya. Iginiya siya nito papuntang ikalawang palapag ng bahay. Anyway, a few days from now ay makakasama na natin ang parents ko. My folks are on an Asian cruise right now, but their trip is about to end. Did you tell them already? Umiling ito. No, not yet. But don't worry, I intend to tell them the soonest possible time. Hindi pa kasi sila tumatawag kaya hindi ko rin masabi sa kanilang tungkol sa atin. Pero tiyak matutuwa sila kasi sabik sila sa apo. Matagal na nga nila akong kinukulit na mag-asawa na. Paano ko na lang ang single sa aming magkakapatid? Naturingan pa ng mga ko ang eldest. Pero ako pa ang pinakahuling magsisettle down. Walang anumang kwento ng abogado. Hindi malaman ni Katrina kung paano makikipag-usap kay Kaiden lalo pa at masaya ng topic na binuksan ito. So she decided to change the topic. Yung mga gamit ko nga pala. Sandali itong natigilan. Waring inalis akong bakit bigla-bigla na siyang nag-usap. Iba ng usapan. Ipapakuha ko pa kay Mang Tado. Natawagan ko na kanina si Aling Bebang na ipahanda ang mga gamit para ipapick up ko na lang sa driver. Salamat, aniya. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya komportable sa topic na pinag-uusapan nila kanina. Oh, we're here. This is my room which is your room now also. Just feel at home if ever you want to change something like the color or the whole room. Just say so. Ipapaayos natin kaagad.
Masyado kasing masculine ng kulay ng kwarto, baka hindi mo magustuhan. Ani Kaiden sabay pihit pabukas ng siradora ng pinto. Pinasadahan niya ng tingin ng kabuuan ng silid. Black and white were the dominant colors inside. How do you find it? Pwede na. David's biting. Lalo tuloy akong inaantok. Tugon niya na di napigilan ng maghikap. Oh, I'm sorry. Natawa ito. Then indulge. Kailangan mo yan at ng baby. Nakangiti pa rin itong sabi. So I'll just leave you in peace for a while. Uutusan ko lang si Mang Tado na kunin ang mga gamit mo. Don't hesitate to use the intercom if you need something, okay? I will, pero nang mahiga na ang dalaga, hindi na naman siya makatulog. Nagsalimbayan ng iba't ibang alalahanin sa isip niya. Niwala siyang tiyak na pinapag-usapan ni Kaiden tungkol sa kalagayan niya. What's definite was that she's making it sure she would be having a healthy pregnancy. Pero magiging healthy nga bang pagbubuntis niya kung marami namang agam-agam ang puso niya? Wala pa ring security ang damdamin niya sa arrangement nilang ito. Malasa pang magiging komplikado. Iisipin ng lahat na sila nga and they would end up marrying each other. Wake up, sleepyhead. Breakfast is ready. Mahinang bulong ni Kaiden. Pahinamad na idinilat ni Katrina ang mga mata and he found it cute kaya napangiti ito. Inaantok pa ako. Ani niya. Bumiling siya at mulang ipinikit ang mga mata. Akala ko ba may appointment ka with your big bosses this morning? Tingnan naman yata tamang sila pa ang paghintayin mo. Especially that it's you who owe them an explanation. Sa narinig ay kagad siyang napabalikwas. Oh, the moment the truth is inevitable, she said almost in whisper. Narinig nito ayun. You want me to come with you? I'll be more than willing to help you explain this whole thing to them. Okay, don't make this more difficult for me. Mas magiging komplikado kung makikita ka nila roon. The more they'll speculate we have something, she argued. But we do magkakaanak na nga tayo, di ba? You know what I mean. Ayoko may pressure nila tayo on way is the big day. Ayoko rin magsinungaling sa kanila at sa mga katrabaho ko. And how would you explain everything to them? That I just let you stay here in my house just because I impregnated you? That's absurd. But this damn whole thing is really absurd, Kaiden. No, please, Katrina. Listen to me, he insisted. Nangiyak-iyak na umiling siya. I don't want to hear more about these things for now, Kaiden. Come on, gutom na ako. Iwas ng lalaki na nagpaitiuna na palabas ng pinto. Laglag ang mga balikat nito na sumunod sa kanya. Kibuin dili ni Katrina ang lalaki habang daan. Hindi niya maintindihan ang kakaibang damdamin. Was it more of her? Her final verdict would be today. Wala na talagang atrasan ito. All is well, honey. Narinig pa niyang sabi nito nang makababa na sila ng sasakyan nito. I'll be back in a while. Dugtong pa nito bago siya ginawa ng halik sa noo. Nagulat siya sa ginawa ng binata. Ngunit bago pa siya makapag-react, ay nakaalis na ito. Tinungo na lang niya ang hallway papasok sa opisina ng big boss.